Kung hindi bukas, sa susunod na linggo ilalabas ng Department of Justice ang subpoena laban kay Senadora Laila de Lima. Kasunod ito ng rekomendasyon ng NBI na kasuhan ng senadora ng paglabag sa Dangerous Drugs Act, bribery, graft at iba pa dahil sa pagtanggap umano niya ng milyon-milyong pisong drug money mula sa kalakaran ng droga sa Bilibid. May live report si Lia Manyalak del Castillo. Lia? Bernadette, pinakakasuhan na ng NBI si Senadora Laila de Lima at 17 iba pa, kabilang ang mga inmate na tumestigo laban sa kanya sa Kamara para sa naging drug proliferation di umano sa Bilibid. Bukod sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, pinakakasuhan din si de Lima ng bribery, graft, paglabag sa RA 6173 o Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials and Employees. Ito'y para sa di umano'y pagtanggap ni de Lima ng 3 milyong piso kada buwan mula kay Herbert Colango noong taong 2014, 1.5 million pesos naman mula kay alias Jaguar, 2 million pesos mula kay JB Sebastian noong December 2014, 10 million pesos mula kay JB Sebastian din mula March hanggang May 2015, 1 milyong piso mula kay Vicente C noong 2013, 500,000 pesos mula kay Vicente C, 10 million pesos mula kay Peter Co noong 2012. Bukod kay de Lima, pinakakasuhan din sina dating Bucor Director Franklin Bucayo, dating DOJ Undersecretary Francisco Baraan, NBI Deputy Director Rafael Ragos, ang mga aide ni de Limang si Janelle Sanchez at Ronnie Dayan, Provencio Ablen Jr., Wilfredo Eli, Jesusa Francisco, ang sekretary ni de Lima na si Lynn Sagum, isang Julius Rehuso at isang alias George. Pinasasampahan din ang reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga inmate na sina JB Sebastian, Herbert Colango, Engelbert Durano, Vicente C, Peter Co at Jojo Baligat. Ayon sa NBI, bagamat may immunity sina Ragos, Ablen at mga inmates na humarap din sa Kamara, nakita nilang may pananagutan pa rin ang mga ito dahil inamin nila ang kanilang papel at itinuro din sila ng iba. Patuloy pa raw ang investigasyon ng NBI para makakala pa ng mga documentary evidence dahil sa ngayon, puro testimonya lang daw ang hawak nila. Ngayon ay i-consolidate na ang pinakahuling reklamo ito laban kay de Lima at posibleng bukas o sa Lunes ilalabas ang subpoena para sa kanya. Bernadette? Alright, maraming salamat sa iyo, Lia Manyalak del Castillo.